Andito na naman siya. Matagal-tagal itong hindi nakapanood ba? Pero napaklik today kay gustong magmarites. Mamaya na, syempre ha. Mag-prepare na muna ako para sa anak ko. Kay mag-aral na siya. Today is ang last day po nila Nathan sa kanilang school. Yes, tapos bakasyon na. Alam ko talaga bakit ka nandito. Joke ito guys ay. Napasaya ko lang kayo sa umaga. Dapat tayo umaga pa lang nakasmile na. Meron po silang pa-activity para agoy. Kalimutan mag-focus pa pala. Meron silang pa-activity today para sa kanilang last day. Magpalagay ng ganyan sa school nila. Tapos maglaro-laro sila. Palitan ko kaya itong damit niya. Pwede na to eh. Hindi na. Oh, may activity sila guys. Agoy, nakalimutan ko. Hugasan, linisan ang niya kahapon, ang kanyang crack. Magbasa-basa pa naman yun sila, kaya pinadala ko po siya ng damit. Itapon ko yan pagkatapos, bago pa yan. Dami akong sponge dito guys. Ang baka masyak kayo, tingnan nyo. Puro sponge yan. Pinadala po sila lahat ng damit kasi nga, yung pa-slide nila doon sa castle daw nila guys, kay may tubig. Medyo malamig pa naman sa labas today. Pero hindi naman po ganun kalamig. Wala lang araw. Narinis na siya ulit. Nag-gardening kasi yan sila kahapon sa bahay ni Bianan. Kaya narumihan ko itong niya. Hindi pwede magsapatos kay sila doon. Maglaro-laro sa labas. Magtanggal-tanggal pa siya ng mga medyas. Diba? Bebe, be careful ha. Please. Okay? So, do you see already the castle? Wala pa masyadong tao, guys. Gusto niyan, palagi siyang nauuna. Is already there? Or not yet? Not yet. No, not yet. Ayan na, guys. Oh, kadami pala. 3. Doon din banda, oh. Meron din po. May Peppa Pig pa. Lamig. Malamig sa labas. Bago ang lahat, may pagtatapat sita. Mahal kita, sincerely yours, Biteta. Stupid. Ito na nga, bago ang lahat, bago ako kakain, maglalagay na muna ako ng pumpkin seed oil sa aking scalp. For the, for the healthy scalp, healthy hair, and for the hair fall. Maganda ba siya? Kay na-less na talaga ang hair fall ko ngayon, guys. Umiinom din po ako ng pumpkin seed oil capsule. Kaso, nakainom na ako ng 10. Grabe, nag-worry ako. Ang tanong ko kay Google, ChatGPT, kay Daniel, kay may nakalagay dito. Para itong nabili ko, kay mura siya itong binili ko. Ngayon, ang nakalagay, for men. Para daw sa prostrate, guys, para healthy. Sabi ko kay Daniel, hindi ba ako magbukang lalaki nito? Di ba? Magmukha tayong lalaki ba? Kaya nakalagay dyan, meron pang Sante Masculina. Masculine. Nung tinanong ko po si Google at si ChatGPT at si Daniel, kay binasa niya din man dito, ang sabi, hindi naman daw, kay wala siyang mga hormones. Ano lang talaga, nilagay lang nila kay pumpkin seed oil is good for the prostate din. Para lang para daw bilhin. Para sa sa brand, ganun. Parang advertisement, ganun. Baka magkaroon po ako ng mga bigote dyan. Chinek ko po talaga masyado bago ko ininom ulit. Alam nyo, anong amoy niya? Lana. Alam niyo yung lana? As in, amoy lana talaga siya. And then, pabayaan lang natin yan siya ng mga 1 oras tapos maligo ako. Look guys, welcome to the club, mga ka-maintenance dyan. Ang gamot ko po para sa, para sa high blood. Request na po ako ng marami kasi kailangan po sa Pilipinas. Nung huli na nasa Pilipinas po tayo, naubusan po ako ng gamot kasi hindi ko po in-expect na magpapaiwan po kami ni Nathan. Di ba nagpaiwan po kami nung time na yun. So yung gamot kasi dito nila guys, hindi yung mabili ka 100 pesos, 100 pesos. Hindi po ganyan. So, nagtawag ako sa doktor ko, ito kinuha to ni Daniel kahapon na ganun nga, matagal kami sa Pilipinas. So binigyan nila ako ng marami. Kay ang binibigay po nila sa akin dito parang good for 1 month.
Ganito, ilang ba itong ganito? Ay, hindi. Good for 1 month lang talaga. Tapos magkuha na naman doon. Hindi sila maramihan magbigay, guys. So, nung nasa Pilipinas po ako, nagdala ako ng reseta ko. Tapos ang perindopril sa atin pala is 5 mg lang. Tapos yung akin is 4 mg. So, hindi ako binigyan ng pharmacy. Oo, kailangan ko daw tumawag sa doktor. So, nagpa-appointment ako yung online nga. Binigyan po ako ng reseta ng doktor na pwede daw yung 5 mg. So, nung nasa Pilipinas ako, nag-inom ako doon ng 5 mg na perindopril, guys. Hindi ko alam anong kainin ko ba. May natira pa kasi ba na pero parang mag-guilty ako na kainin siya. Kasi prito. Napit na tayo mag-uwi sa Pilipinas. Tapos, grabe ang calories nito. Grabe ang mantika. Sardinas o fried chicken? Siyempre, fried chicken. Mamaya na ako mag-sardinas. Ha? Mamaya na ako mag-fried chicken. Sayang din, no? Matapon siya. Hindi na siya crispy. Kaya nilagay ko sa microwave para mainit. Kain, guys. Salad. Ulam namin kagabi. Ulan na naman. Bahay-bahay na muna tayo, guys, ha? Kay alangan na maglabas tayo, kaulan sa labas. But look at my kangkong. Di ba kinunan ko po siya kay yung maliliit tinanim ko? Mabilis magtubo. Pero ang balak ko, kainin na lang namin to. Bago kami Pilipinas, kay madamay pa si Bianan, guys. Di ba? Kung dalhin ko to sa sa bahay niya, ilagay doon sa garden, okay lang. Pero kung dito ito, baka pagbalik po namin dito, kay baka matabunan na itong bahay ko, puro na kangkong. At itong maliliit dito, may nagsabi, Inday Garnet, hindi magtubo yan. Maano lang daw pag baby pa. Kasi ito yung kinuha ko, Mabulok lang daw, pero itry po natin, Kasi parang may naglabas na siya, Tingnan nyo. Merong lumabas na mga padahon dyan. Sila Nathan doon, ang laro-laro nila sa labas, tapos umuulan. Sabagay, magbasa-basa man sila, pero malamig. Malamig po sa labas, ang hangin, malamig, walang araw. Mag-ano man tayo for today's vlog, na nasa bahay lang man tayo. Siyempre, maglaba. Maglaba tayo for today. Kunin ko na muna yung damit ni Nathan. Yung galing po. Ilabahan ko na lang ito kasi 1 week na to sa bag niya Hindi na siya nagpapalit ng damit ngayon, guys, no? Parang okay pa man. Minsan kasi yung juice niya magbasa-basa sa bag niya, pati ang damit niya malagyan. Pero ito parang wala man. Baka masira ang damit, sige laba. Hindi na lang ito labahan. Ready na ba kayo sa ating imamarites for today's video? Ha? Ang tanong ng karamihan, Inday Garnet, bakit ba binenta ang bahay ng mama mo? Actually, wait lang. Kaya wala tayong ilaw dito. Actually, wait lang. Lagyan natin ng ilaw. Bad trip na yan sila ba? Yan, pwede na? Actually, ang una po talagang rason ni mamang bakit niya ibebenta, matagal na yan. As in, mga 2 years ago, gusto nang ibenta ni mamang ang lupa. Ang rason, noon ang rason dahil gusto niya po na mag-build and sell as a business. Yes po. Tapos, di marami na masyado nagpunta, sige punta doon, sige tingin ng bahay, walang bumibili kasi mahal po siya, milyones po siya. Hanggang sa umabot ang time na parang naano na din si mamang ba, naalibadbaran na siya, kay kadami na talaga magpunta lang doon, tapos umasa siya na may magbili, tapos walang magbili, tingin lang ng tingin ba, kay siyempre ganun mataga, magtingin ng tingin. Di ngayon, napagod na lang siya na nung huli na may nagtingin ng bahay, sinabihan niya na wag na, paalisin na diyan, hindi na ibenta ang bahay. Kaso guys, yung bad trip na naman ako. Naalala niyo yung ko na kaibigan, scammer, yung nang scam sa nanay ko. Milyon ang scam niya sa nanay ko. Ang nanay ko, nung nandoon po ako sa Pilipinas, guys,
Nangutang po siya. Sinanla ang bahay ng 10 million. Kasi nung na-scam siya, nagkanda utang-utang po siya kay para maibigay ang pera doon sa hayop. Oo, para lang maibigay doon sa hayop. Kay para nga doon sa hardware nila. Kaso, scam niya ang nanay ko. Marami mang utang ang nanay ko na kailangang bayaran dahil sa kagaguhan na ginawa mo. 'Di ba? Pasensya lang, guys. Alam, bait-baitan ako dito. Pasaya-pasaya ako na pag-vlog. Kaya naalala ko na naman siya. Alam mo, blinak ko lahat ng pamilya mo sa Facebook ko para hindi ko lang makita. Kaya grabe. Pero kung si mamang pakalimutan na daw dahil wala siyang peace of mind sa buhay niya, tama nga naman, di siya makapunta ng mall kaya maraming naghahanap sa kanya. Grabe ang ginawa mo sa akin, oy. Hindi normal. Grabe. Ang Diyos na kapag patawad, bayaran mo muna ang mga skina mo sa nanay ko para mapatawad kita. Sinira mo ang pagkakaibigan natin. Dahil grabe ang sakit na binigay mo sa akin. Nagrant na tayo dito. Ang tanong lang naman, bakit bininta ang bahay? So, yun ang dahilan. Nagkanda utang ang nanay ko. Tapos, nung nandoon kami, nung huli lang na uwi po namin, inano niya ang bahay, guys. Sinanla niya kasi kailangan niya pong bayaran yung utang niya. Na utang na dahil doon sa hardware. Nang dahil sa kanya. Nang dahil sa inakala kong kaibigan. Na pagkatagal-tagal nating magkaibigan, dahil akala ko talaga, hindi. Grabe ang basta. Grabe na ang trust issue ko sa mga kaibigan ngayon. As in. Kaya ang mga kaibigan na natitira sa akin, kunti na lang masyado. Grabe ang sinira mo. Baka ma-high blood na naman ako dito. Yun na nga, dahil nakasanla po ang bahay, tapos dagdag na naman, may bayarin na naman siya. Nung time, mabait talaga ang Diyos, guys, na binigyan siya ng buyer. Tapos, cash po na binili ang bahay. Pero syempre, abangan nyo sa susunod na vlog, magkano ang bahay. Syempre, hindi natin para next content po natin yan. Gusto ko yung nabibitin kayo. Oo, siya ang dahilan, ikaw. Wag lang tayo sana talaga magkita kahit sa mall. Yatakan talaga kita ba? Yan ang mamahal ko na kaibigan, guys. Isipin nyo, grade 3 pa lang ako, kaibigan na kami. Para kami sabay kami maligo. Tapos, doon ako natutulog sa kanila, siya tutulog sa amin. Ako nagpapakain sa kanya noon. Librihin ko po yan siya. Bigyan ako ng pera ng tatay ko. Mag-Jollibee every summer nung nasa, ako, sa Davao na po ako nakatira. Doon na naglipat, diba? Taga Cotabato man ako dati. Kaya ako yun siya nakilala kasi sa Cotabato. Oo, tapos umalis din niya sa Cotabato kay nang scam doon. Maraming sa kanya, maraming mga naghahanap sa kanya doon. Yung may nag-comment pa dito sa akin. Grabe na itong vlog natin, baladlaran, laglagan. May nag-comment pa dito sa akin, Inday Garnet, tulungan mo naman ako na kaibigan mo pala yan, tulungan mo naman ako kasi hindi niya ako binayaran. Sinabi ko kay mamang, alam niyo ang ginawa ng gaga? Tinawagan niya yung babae. Ewan kung tinatawagan niya. Siya pa ang galit. Pwede kitang kasuhan. Grabe, uy. Kasakit na ginawa niya, guys. As in, ang trust. Akala ko good siya na lang ang natira na kaibigan ko, na pinakamatagal na kaibigan ko ba. Akala ko hindi niya nga ako ganun. Hindi niya nga ganun ang nanay ko. Ito pa ang malala. Alam ng pamilya niya, ang nanay at tatay niya, na inano ko ba? Anong tawag dyan? Tinuring ko na nanay at tatay. Kasakit. Alam nila na yan ang ginagawa ng anak nila. Tapos ginawa niya sa akin. Kaya ngayon, guys, ang Victoria's Secret ko na panty, bigay ng mister ko. Kaya ngayon, guys, sa mga kaibigan ko, no money involved talaga. Marami na akong kaibigan na pinautang ko, ngayon hindi na kami nag-uusap dahil sa utang. Oo, pagkatapos nilang umutang, hindi na ako kinausap, guys. Maraming nasisira dahil sa pera. So, yun ang ginawa ko, pinag-delete ko yung mga pamilya niya, kay mainis ako, makita ko, maalala ko siya. Tapos ang Facebook pa talaga, nung isang araw, naglagay-lagay dyan ng memories na picture, kasama ko siya. Alam nyo ang nakalagay? 24 years nang
nagpa-plastikan. Tas matagal na picture yun ha. Siguro mag-ano na kami, malapit na kami na mag 30 years sana na magkaibigan guys. Oo. Oh yes, malapit na talaga sana mag 30 years. Pero sinira mo. Hindi ko din na-imagine bakit niya ginawa sa akin yun guys. Ngayon nagtatago na siya. Mag-ingat kayo. Nakita niyo man siguro yung muka niya, no? Kaya ngayon, mga ano na naman, balita ko, bigasan na naman. Bigasan na naman. Tapos sa Facebook, maraming naghanap sa Facebook, baday. Nilagay namin doon ang pangalan niya sa Facebook ba? Sus, ang pagtag sa kanya, iba-iba daw ang pangalan niya. Ngayon, sinasabi ko sa inyo for awareness na mag-ingat po kayo sa mga ganyang tao. At never ever involve money sa mga kaibigan ninyo dahil I am sure. Oo. Meron talagang sa 99%, meron kahit 0.5% na masisira ang pagkakaibigan ninyo, guys. Lalo na sa mga tao na katulad niya. Grabe pa naman ang promise mo sa akin, Day. Hindi ko lukuhin ang nanay mo, Day. Kaya ko bang sirain ang pagkakaibigan natin, Day? Istoryahi ka, Day. Istoryahi ka. Sira na. Mabas na naman ako dito. Bakit ba ako nagpo-fold pag nagmamarites tayo? Hindi ko tuloy siya maayos ng pag-fold. Hayaan nyo na, guys. Dahil yan, alangan naman, ano ko pa yan. Ulitin na lang natin, B. Kaya trip na ako. Ulitin ko. Para sa inyo, para hindi niyo ako ibas. Meron pang isa na subscriber natin. Sabi niya pa, Inday ganit, parang gustong-gusto kong pumasok sa TV namin ba? Para ako na lang mag-fold ng mga damit mo dyan. Dali dito, dali. Tulungan niyo ako, guys. Marunong man ako mag-fold, pero katamaran lang talaga ang mga ginagawa ko sa buhay. Ito, pang bahay, pang tulog ko man kasi siya, guys. Kaya okay lang na nagkandag, kunot-kunot ang itsura niya. Hindi kasi siya na-fold kaagad, tapos nalagay siya ba sa mga pantihan. Inday Garnet, mali pa rin yan. Hayaan nyo na. Anong gusto nyo? Magmarites ako dito o hindi? Meron akong ipakita sa inyo mamaya. Meron pa tayong isang chika. Hindi pa tayo tapos. Hindi lang tayo mag-name drop, pero alam mo kung sino ka. Alam mo kung sino ka. Ngayon, alam mo na bakit nabenta ang bahay ng nanay ko. Yung sa panahon na yun, grabe ang stress ko, guys. As in, super stress ako nung time na yun. Kasi siyempre, nag-aalala din ako kanila mamang. Tapos, puntahan niya doon sa bahay. Tapos, nandyan ang nanay at tatay niya. Alam na alam ng nanay at tatay niya kung anong nangyari sa amin. Dinalhan pa nga kayo dyan ng pulis. Diba? Kaya, nalungkot ako ba? At may part sa akin na nagilty. Kasi, siyempre, sa akin galing yan eh. Dinala ko yan sa bahay namin. Tapos, parang, may bad trip ako ba? Naalala ko na naman. Para na naman tayong buang dito. Pero si mamang kasi yung time na yun, hindi din mapigilan eh. Nagayuma talaga siya masyado eh. Hanggang sa nagkanda utang-utang na siya. Ilang beses ko siyang sinabihan, tama na yan, Mang, tama na yan. Akala niya din, nagtiwala din si mamang. Kasi nga kaibigan ko, kababata ko. Malay ba namin na ganunin mo kami? Makaiyak lang ako kay... Basta sa nangyari sa amin ba? Nasaktan talaga ako, guys. Kay grabe ang pagmamahal ko sa kaibigan ko na yun. Yun talaga siya ang pinaka yung... Parang kapatid ko nga. Kapatid na talaga ang turing ko sa kanya. Tapos ganito gudang nangyari sa amin. Umuwi ako dun, hindi ko na siya makita. Kay grabe na ang galit ko sa kanya. Kaya yun, guys. Patulo na ang luha ko. Patulo na siya. Pasalamat din na nabenta na ang bahay ni mamang. Kay nabayaran niya yung mga utang po niya, no? Saka yung pagsangla niya sa bahay, 10 million. Sinangla niya para pangbayad. Sige daw, B. Hulaan nyo. Sa bukas na vlog, magkano ang benta sa bahay? Magkano ang benta sa bahay? Kung kung matama kayo, shout out. Shout out ang matama, guys. Shout out, okay? Magkano? Sige daw, kung mahulaan nyo. Ang pinsan niya, minessage ko din. Wala din mang nangyari. Pang ko sila, pang unfriend. Lahat. Pati kapatid niya, in-unfriend ko. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Pag nasilaw ang tao, guys, iwan ko na lang, sira talaga. Sira ang pagkakaibigan po ninyo. Kahit nga sa pamilya, di ba? Di ba marami nga ganyan sa magkapamilya? Ano na lang ako, nakaibigan niya lang ako. Sipin nyo yan.
Pero maraming naghahanap sa kanya. Kaya kung kayo, maopera niya dyan ng bigas, ng mga hardware, hala, tumakbo na kayo guys. Kay baka na, iwan na lang talaga ang masasabi ko. At pasensya na doon sa nag-comment na subscriber din po natin. Sabi niya talaga, hala, hindi Garnet, tulungan mo naman ako. Paniwala kami sa kanya, ma'am. Kay si mamang nandun na sa harap niya habang tinatawagan, ha? Pwede kitang kasuhan. Ginanon niya man na. Isabay ko sana sa mga damit. Naglaba ako ng mga damit ni Nathan. Tapos diba dumating yung mga binili ko sa kanya. Nag-order ako ng mga brief at saka bago niya pong sando. Kaya dalahin natin sa Pilipinas. Hindi na isali. Sa sunod na lang na labada. Ngayon ko lang naalala. Naglagay-lagay ako ng mga sa kakachika natin. Nilagay ko lang pala siya guys. Hindi ko tinurn on yung ating washing machine na bago. Yang bagong electric pan ng mister ko ba, pinag-iinitan ko masyado. Buti na lang, wala kami dito ng summer talaga, yung mainit talaga masyado. At saka may floor ko, hindi masyado mainit. Kaya kung lang, gusto ko talaga aesthetic vibes, oh. Kaya ayoko yung ipakita ko sa inyo, yung electric pan sana para sa baba. Hindi ko kasi tiningnan, hindi ko sineryoso ba? Kaya sabi ko, kadami-dami na naming electric pan. Sabi niya, gusto niya daw bumili ng electric pan para dito sa taas. Ngayon, sabi niya, gusto ko ba din daw? Kaya dalawa daw ang bilihin niya. Sabi ko, hindi na, kay marami tayong electric pan. Kaya sabi niya, para daw sa baba ba, sa sala, para maganda tingnan. Hindi ko na tiningnan, kaya sabi ko nga, marami na tayong electric pan. Panalo ito, something went wrong daw. Kaya sabi talaga siya guys, something went wrong. Open. Close it and try again. Tapos, ito, dapat ang electric pan sa baba, paslant na siya, hindi na siya straight. So, mas gusto ko yun, syempre, kay puti-puti, yung mga kabinet natin doon, mas bagay po yun. Nanganganib yung electric pan niya next year. Grabe ko kabilib sa sarili ko. Simula na bago ang washing ko. Hindi na ako masyado naglalaba, kay palagi na, kunti pa lang, nilalaban ko na guys. Hindi na good mapuno-puno itong mga labahan namin dito. Kay grabe ko ka-excited maglaba ba. Wala na talaga. Hindi na ako ma-stress. Kaya hindi na po nangangamoy. Kaya I'm so very happy sa pa-birthday gift po ni Daniel sa akin. No? Yan kasi ang hiningi kong birthday gift. Wala pagod. Sa August pagod ang birthday ko guys. Kagabi po yan. Umiinom kasi kami ng tea bago matulog. Kumuha si Daniel ng tea kagabi, isang pot. Wala ng ulan. Sana hindi mag-ulan mamaya. Hapon. Saging. Ito, ipakita ko sa inyo. Naalala nyo ito? Ito. Binigay sa akin ni mamang. Pero, bago ang lahat, napasa kanya po ito. Ayan, Real diamonds po yan. Ganyan ang kanyang itsura. Kasi, ang istorya po niyan, binili to ni mamang para sa sarili niya, guys. Yan siya, yung set. Tapos, maliit siya kay mamang. So, bago pa siya nagpunta sa bahay, yung kaibigan ko noon, bago pa po siya nagpunta sa bahay, ay pinag-iinitan ko na po talaga. To sabi ko, Mang, akin na lang yan. Taga-suot ni mamang. Maliit talaga sa kanya ba yung very ganun nga, kay mamang. Very ganun. So, gustong-gusto ko po siya kasi may pa-heart-heart. Ganun ba? Very girly po siya na style. Mang, akin na lang yan. Di ngayon, nung nag-start na ang nanay ko na, na parang nabuhayan ng dugo ba sa mga flowering words niya. Di ngayon, sabi ni mamang, kunin mo na to. Pero pabayaran ni mamang sa kanya yung sa mga komisyon. Siya na nagsuot. Sinuot niya na. Ay ko, sige, bagay sa'yo masyado, day. Siya na nagsuot. Nagka-scam na, nagka-busit-busit na, nagkabuang-buang na, guys. Minisage ko talaga siya. Sabi ko, hayop ka. Ibalik mo yung ng nanay ko, bracelet ng nanay ko. Kaya, alam niyo, anong ginawa niya? Sinanla niya pa, kinuha pa ito ng nanay ko, guys, bago napunta sa akin. So, nung umuwi ako, yung last na uwi, binigay na talaga siya ni mamang. Parang din ba na maalala ko siya pag suot ito pero maganda kasi kaya hindi ako naghindi, guys. Tapos investment din po natin yan, no. So napasa akin na siya ngayon at ako na ang tagapagmana na maalala ko siya habang buhay pag sinusuot ko to. Pati yung ginawa niya. Kasi niya to nasuot-suot niya to Pero kay mamang po talaga to. Binalik ko, di ba? Kay meron din man ako yung
piso kada bakal sana. Ganun, piso kada bakal. Or ano, meron akong tinatanggap ba? Si mamang nakapagpadala na sa akin. Nag-abot na siya ng 100,000. Binalik ko sa nanay ko, uy. Kaya magud ng konsensya ko na hindi balik sa kanya na na-scam siya. Binalik ko lahat ng ng nagbigay niya. Nagaling po doon sa business nila dati. So ngayon, ang gawin ko, mag-ano tayo guys? Ano pang imarites man natin man? 'Di ba? Sinanla niya pa bago niya binigay sa nanay ko. Pinabigay niya yung yung papel sa kakilala niya para makuha ng nanay ko. Ay, minisis ko talaga siya. Ayun to. Sabi ko, ibalik mo yan. Siyempre, para mapasa akin ba? Kaya, hindi ko talaga siya tinigilan. Hindi niya na din ako message guys. Hindi man nga siya nagsorry sa akin. Kasi, gawain niya na. Gawain mo na yan. Matagal na. Ikaw na talaga yan. Kalain mo yun. Pati ako. Inano mo. Pinatos mo. Wala ka nang sinasanto, day. Tama na guys. Uy, kay grabe na itong vlog natin. Nag-enjoy naman kayo sa ating vlog for today. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed. Love you. See you again tomorrow. Kung hindi absent, bye-bye.